Hi everyone! Welcome to the Empath Art Case, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love, connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na to. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, ang nais ipabatid sa atin ng ating spirit guide. Ito yung gusto talaga lumabas kanina eh. Yan. More messages sa spirit guide. Death, Ace of Swords, Knight of Pentacles, Three of Cups, Seven of Swords, Five of Swords, Hermit, Two of Cups, Five of Cups. Isa pa. Bottom of the deck, Eight of Cups. Medyo mabigat ang energy dito because meron Seven of Swords, Five of Swords, Five of Cups, meron pang Eight of Cups. So someone is leaving you dahil naging karmic ang inyong relationship. Your person lied to you. Ang dami niyang kasinungalingan. Ang dami niyang panlulokong ginagawa sa'yo. Itinali ka niya sa isang relasyon sobrang manipulative. Hanggat meron siya nakukuha sa'yo, sige lang. Pero yung time na wala na, naubos na, palagi ka na lang yan sinasaktan. Hindi lang emosyonal, kundi physical. Ang hirap ng ganito, no? Kapag once na sinaktan kayo ng person ninyo, naku, ulit-ulitin niya yan. Sobra yung paghihirap ng kalooban mo, sobra yung paghihirap na dinanas mo dun sa taong yun. So, sobrang dami niyang ginawa sa yung panluloko, pananakit. Ito, Five of Cups, so much regret na bakit hinayaan mo pang magpatuloy na tratuhin ka ng tao yun kasi nag-hold back ka pa eh. Dahil minanipulate ka niya, ini-instill niya sa isipan mo na wala nang ibang magmamahal sa'yo. Na siya lang ang makakatanggap sa'yo. Na siya lang, pero ang totoo niyan, siya rin naman talaga sumisira ng buhay mo. Ginagamit ka na nga niya, sinasaktan ka pa niya. Wala siyang tunay na pagmamahal sa'yo. So one day, bigla na lang siyang umalis. Iniwan ka, nag-iisa. Ikaw naman sobrang wala, bagsak. Parang gumuho yung mundo mo kasi pinaikot mo yung mundo mo dun eh. Kahit may mga red flag na, may mga sign na dapat ng una pa lang inalisan mo na siya, hindi. Kasi umaasa ka na hindi naman talaga siya ganun, na magbabago naman siya. Dinideny mo sa sarili mo yung katotohanan kasi you are blindfolded. Ibig sabihin yan, nakasarado ang mga mata mo sa katotohanan, nakasarado ang tenga mo para pakinggan yung sinasabi sa'yo ng mga kaibigan mo tungkol sa taong yun. Marami silang nakikita na hindi mo nakikita kasi sarado ang isipan mo. Na yung taong yun, niloloko ka lang, sinasaktan ka lang. Ang tagal na panahon bago dumating yung time na naliwanagan ka. Nagkaroon ng clarity sa isipan mo na oo nga,
dapat matagal ko nang inalisan o nilayasan yung taong yun dahil hindi ko deserve ang isang taong lolokohin lang ako at tatratuhin ako ng hindi tama. Buti na lang dumating yung time na natauhan ka na, hindi ka na nagmumukmuk pa, you decided to move forward with your life. And that brings you transformation. Yung sakit na naranasan mo doon sa taong yon, it transform you into someone na braver, stronger, naging matatag ka. Yun yung naging pagsubok mo eh. Matagal din, syempre, you are heartbroken, you are depressed, pero nang naibangon mo yung sarili mo, natutunan mo yung self-love and care, transform you into someone who is mas matatag pagdating sa love. Ang maganda dito, nakatulong din yung spiritual reflection mo. Nagkaroon ka ng soul searching at dun mo natagpuan yung sarili mo na karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka mahalin at hindi dapat ganun yung pagtrato sa'yo. You are worthy of love. You are the one. You are unique. You are a strong person and you deserve the kind of love that you desire. Yung taong pahahalagaan ka, yung taong hindi ka tatratuhin na para kang basahan. Sa soul searching mo na yan, dun mo mas naintindihan yung lawak about love and life. Dun mo rin natagpuan yung sarili mo na malakas ka, na kinakaharap yung mga pagsubok na yon at magtatagumpay ka. Kaya naman, nang naibangon mo yung sarili mo, nandiyan yung self-love and care, ibibigay na sa'yo ng universe yung taong karapat-dapat sa'yo. Yung taong nanakit sa'yo, maaring pinadaan lang yan sa buhay mo for you to become stronger. Etong taong to, andyan siya to offer you a relationship which is honest and with stability, with security do sa relasyon ninyo. Siya yung someone na sabihin natin na loyal, faithful, yung someone that you deserve. At siya na yung maaaring sabihin natin yung true love mo. Ang importante dito, natuto ka yung sa lessons ng nakaraan at ginamit mo yung pain na yon, ginamit mo yung sakit na yon to transform you into someone na mas nagkaroon ng wisdom, mas lumawak yung pangunawa kung paano magmahal at kung paano mahalin ang sarili at higit sa lahat, mas lumawak yung pangunawa mo about life. Na ganyan talaga, may mga karanasan tayo sa buhay na sobrang ida-down ka, susubukan ka ng husto, pero ang importante, hindi mo hinayaan na manatili kang lugmok. Kuha tayo ng universe message. It's good to feel good. Ayan o. Kapag nasa relasyon kayo, when you feel good, ibig sabihin, you are in the right person. Pero pag nandyan palagi yung doubts, worries, fears, anxiety, palagi ka na lang umiiyak, palagi ka na lang hindi sigurado, palagi na lang masama yung kalooban mo, mabigat, ibig sabihin yan, it doesn't feel good. Ibig sabihin yan, maaaring nasa maling tao ka. But, if your relationship feels so good, na kahit meron kayong mga problema ng person mo, inyong napapag-usapan, inyong nalalagpasan, ang mga pagsubok, inyong napapagtagumpayan, it really feels good to be with someone na masasabi mong tunay mong love or yung partner na sa ups and downs ng buhay mo, nandyan siya.
tatratuhin ka ng tama, it really feel good to be with the right person. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.